Sa totoo lang, hindi naging madali ang buhay ko sa likuran ng selda dahil halos araw-araw akong nakikipaghabulan kay kamatayan. Bugbog, pasa at mga sugat ang aking natamo. Nang makalaya nga ako at nalamang may oportunidad na naghihintay sa akin sa Siquijor, napagdesisyonan kong doon muna pansamantalang lumipat. Maganda ang mga tanawin doon, ngunit taliwas sa aking inaasahan ay doon pala mangyayari ang karanasan kong hindi kailanman malilimutan. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Gino at ito ang aking kwento. 3 kaming magkakapatid. Ako ang bunso na siyang sumira sa pinakaiingat-ingatang pangalan ng tatay kong retiradong pulis. Buti na nga lang at nakapag-apply ako kaagad sa kabubukas na ihawan sa Siquijor. Iilan pa lang ang nakakakilala sa akin noon nang magsimula akong magtrabaho. Kaya hindi ako gaanong nahirapan sa pagsisimula ng panibagong buhay. Sa panahon kasi ngayon, ang mga pagkakamali mo na ang tinatantusan ng mga tao at hindi ang mabubuting gawi. Alas 5 ng umaga na makapasok ako sa unang araw ko sa ihawan. Paghahanda kasi ng paninda ang naging posisyon ko, kaya't obligadong pumasok ako ng mas maaga. Bukod kasi sa malaki ang sahod, maaga pa akong makakauwi para makapasok sa iba pang pinagkakakitaan ko. Aaminin ko, hindi po kasi madali ang maiwaksi sa isipan ang masamang gawin na nasimulan ko sa murang edad. Kaya't kinakailangan kong igugol ang oras ko sa ibang mga bagay. Nang dumating ang dugo o yung tinatawag po nilang Betamax, ay hindi ko na sinayang pa ang mga oras. Nagmamadali ko na kagad tinusok ang mga yon sa barbecue sticks. May kakaibang amoy po ang mga yon, dahilan para pagtakhan ko kung saan nila nakukuha ang mga dugo. Maliit lamang ang pwesto nila, ngunit may sariling kusina. Sabi kasi ng kasamaan ko, dapat manatiling sikreto ang mga proseso ng ginagawa namin para hindi ito malaman ng iba pang mga kakompetisyon nila sa industriya. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin doon, pero ang nasa isip ko na lang ay baka may iniingatang pangalan ang may-ari nito. Naging maayos naman noon ang pamamalakad ng mga ito sa negosyo. Kahit papano, naaabot namin ng kota na dapat maibenta sa isang araw. Paminsan nga lang ay napipilitan akong ilako ang mga ito sa tuwing matumal at ang iba naman ay binibili na namin para maibenta. Ibabawas daw kasi sa sahod namin ng mga Betamax na hindi nabibili. Doon ko napagtanto, mahirap pala ang ganoong trabaho. Ngunit kailangan kong pumayod para sa aming magkakapatid. Tuwing gabi nagtitinda ako ng balot at penoy. At kapag day off ko naman ay ume-extra ako sa pagbubuhat ng mga isdang paninda sa palengke. Ngunit hindi ko malilimutan ang petsang June 13, 2000. Dapit hapon na magtungo ako sa palengke upang maghanap ng pagkakakitaan. Noong mga oras na yon, napapansin ko ang tingin ng isang matandang nakatayo sa tabi ko. May inuusal itong hindi ko malaman kung ano. Ngunit dama ko ang paghagod ng masama nitong tingin. Binati ko siya noong hapon na yon at panandali ang tinignan. Pilit akong ngumiti kahit pa pinanatili nito ang seryosong tingin. Bagamat alam kong marami ang mga mang-uusog sa lugar, kaya't sinasabayan ko na lang ng salitang puwera usog ang bulong nito. Mabisa raw kasi itong pangontras sa maitim na